and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagpunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngala ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat na kapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka po namin pinupuri, inuluwalhati, dinadakilan sila sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso po kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na kabutihan na kapatang sa aming lahat upang aming lahat ay hanggang matutong lumakan sa iyong kabanalan ng katuwiran. Lobin mo naman ang ito ay inyong samahan, iyon ang iyong mapagpapakimalang Amay, abutin ang lahat ng aming mga kailangan. Inyong pong pagalingin ng mga may naramdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Iyaw mga nangihinat at bibigatan ninyo pong pakaanay palakasin ang lubos sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling itataas inyong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihahatid upang ito magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mensahe na siyang maging gagawin ng iyong mga tanda, himala, kapapalagahan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papano. Ito po ang aming samang dalangin sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ang malakas ang ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Brothers and sisters, our reading for this coming week, solemnity of the body and blood of Jesus Christ, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John. John chapter 6, verses 51 to 58. Ebanghelyo ay kay San Juan, ika-6 na kabanata, simula talatang 51 hanggang 58.
Jesus said, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever. Purihin natin ang malakas ng buhay ni Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang pagkain na ibigay buhay na bumabago na sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa inyo. Bibigay ko sa inyo mabubuhay ng sanlibutan na yung aking naman. Dahil di kayo nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano may ibigay sa atin ng tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsulo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman ang sinamang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Kasama niyo ang mga prayer requests at ang iba pang nais paspasan ng ating Panginoon, at tayo po'y manalangin ng may kapapaang loob sa ating buhay na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, Panginoon Ama, narito po at basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid. Pag-like po ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang mga papel, ang kanilang mga kahilingan. Amin po inaangkin na lahat ng kahilingan yan ay inyo po tinagon sa ngalan ni Jesus. Basta-basta po, Panginoon, ang mga anay at handog. Ibalik sa kanila ng masyatakan, siksik-liglig at pag-apag. Pagpalayan basta-basan ang mga hawak ng aming mga kapatid. Ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, kasing, panyo,
at iba pang bagay na kanila itinataas. Hindi pong gamitin bilang mga sangka upang ang sigaw ng kahipo ay sundan mo ng iyong matanda, himala, kapapalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya papala. Yahweh ang Shaddai, mag-usap po kayo at ang inyong mga lingkod ay makikinig sa ngalan ng Jesus. Everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Sige po, pwede na po kayo maupo habang pinagdekta ang mga kahilingan. At ang sabi sa akin ay limitado ang time at kailangan sumunod sa tinakdang oras. Isang pinagpalang gabi po inyong lahat at pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat na nakapamumuhay sa Healing Message from God. Saan man daw kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras ninyo, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong lahat. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. So kahapon, doon sa aking hinayuan sa Kiligan South Signal, ipinahagi ko po ang unang serye ng paksa na ito na tinatawag na Jesus and the Holy Eucharist. So balikan ko po muna yung kahapon binahagi na pattern na body. Sa letter D ng salitang body stands for bread from heaven. Mababasa natin sa John chapter 6 verse 51 at John chapter 6 verse 35. Kung saan ang Panginoong Jesus mismo ang nakapagsabi na siya ang pagkain na bibigay buhay na bumaba mula sa langit. Kung po kayo magtataka kung bakit kumakalanda ang pampana, ang importante ay may mahalagang mensahe ang Panginoon sa ating lahat. So sa letter O, ng salitang body is transformed, offered for the world. Mababasa natin sa John chapter 6 verse 51 at Romans chapter 5 verse 8. Amen po ba? Amen. So sa letter D ng salitang body stands for delivered for our salvation. Mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24 at 1 Peter chapter 2 verse 24 kung saan sinabi na general epistle ni St. Peter ang sabi, kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Amen? At sa letter Y, ang salitang body stands for yield yourself to Christ. Nakikita natin sa Romans chapter 12 verse 1 at sa Galatians chapter 2 verse 20. Amen po ba? Amen. Natamo tayo sa part 2 ng paksang ito, Jesus and the Holy Eucharist. Ang dugo ni Jesus ay nasa sentro ng plano ng Diyos. Para saan? Sa pagtubos. The blood of Jesus stands at the center of God's plan of redemption. Sa buong kasulatan, throughout Scripture, ang dugo ay sumasagisag sa buhay, sakripisyo, paglilinis, at tipan.
The blood represents life, sacrifice, cleansing, and covenant. Amen. Sabi ng Panginoon, ang umak ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na wala hanggan. Amen po ba? Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Now, ano ang kahulugan ng dugo ni Kristo para sa atin? What does the blood of Christ means for us? Let's proceed to our password, which is the big word blood. B-L-O-O-D. Blood. So the first letter of blood is letter B. Letter B stands for bring forgiveness. Nagdadala ng kapatawaran. According to Matthew chapter 26 verse 28. Mateo kabanatang 26, talatang 28. Ano pong sabi? This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Ito ang aking dugo ng bagong tipan. Ito ang sarap na pinagtitibay ng aking dugo tuwing na ibubuhos sa mga kasalanan. Amen. Now, the blood of Christ cleanses us from sin and guilt. Nililinis tayo ng dugo ni Kristo Jesus mula sa kasalanan at sa ating pagkakasala. Amen. Now, gaano kahalaga ang dugo ng Panginoong Hesus? Sa anyo ng kanis na may alak, kinoconsecrate ng mga kaparian, ng mga obispo, ng mga kardinal, o kahit maging santo papa, kinoconsecrate ang kanis para maging tunay na dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang dahilan upang tayong lahat ay malinis mula sa kasalanan at pagkakasala. Purihin natin ang Panginoon. Ano pa ang sinabi ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso? Tignan natin ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Epeso, unang kabanata, talatang 7. Ano po ang sinabi? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinagama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. Ephesians chapter 1 verse 7 and 8. So makadugtong po yun. Kaya tayo, lahat ng karumihan at pagkakasala nililinis ng banal na dugo ng ating Panginoon upang tayong lahat
ay kanyang tinubos. Amen. Huwag ko kayo magtataka kung bakit second time ko na rin pumayo dito sa tenement. Tanungin ako ng malakas bakit. Yung first time na pagtayo ko dito sa tenement, ang prayer meeting last time, hindi dito sa simbahan. Doon sa overcourt, na tawag may Champaka ba yun? Champaka court. Champaka overcourt. No? Yun yung first time na ako'y nag-talk dito sa area ng tenement. At yun yung mga panahon bago pa pumasok ang tinatawag na pandemic. And yan ay hindi ako nagkamali. Mga April ng 2019. Hindi ko makakalimutan yun. Pero itong second time na pagtayo ko dito, salamat kay Yahweh El Shaddai. At sa tulong ng Diyos, through the effort of our parish priest dito po sa ina ng mga dukha, Reverend Father J.M., naging malapit sa ating lahat ng mga prayer partners dito sa El Shaddai. Imagine ninyo, yung nag-misa kanina, malapit na malapit sa El Shaddai. You know why? Siya po yung unang administrator sa Lower Bicutan. Di ba lang sa Lower Bicutan po na naging parish administrator. No? Kaya magpasalamat tayo. Kahit paano, hindi tayo iiwan kahit ano mang nangyari. Amen. The next letter of blood is letter L. Letter L stands for life-giving blood. Dugong nagbibigay buhay. According to John chapter 6, verse 54, sabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhay sa huling araw. At ano pa ang sabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 10? The thief that comes only to steal and kill and destroy, but I came that they may have life and have it to the full. Kaya lang naparito ang magnanakaw ay upang magnakaw, magwasak, pumatay. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Jesus gives abundant and eternal life. Nagbibigay si Jesus ng masagana at walang hanggang buhay. Amen. Whether you like it or not, huwag po kayo magtataka kung bakit hanggang ngayon panatag si Brother Ryan America na Taguig City, Philippines. Tanungin niyo ko na malakas bakit. Kahit wala na si Brother Rex America in the Philippines, hindi naglumo sa kalokohan.
Actually, gusto ko rin umiyak. Nag-ihatid sa huling hantungan eh. Kaya lang, nangusap ang Panginoon sa puso ko at ang sabi, anak, huwag mo ikalungkot ang kanyang pamamaalam at pagbisan sa mundo. Sapagkat ang kanyang misyon sa ibabaw ng lupa, tinapos niya. Amen? Purihin natin ang buhay natin. Imagine, nataong nasa anvil para mag-prepare. Kaya nung siya bihis na, pagbaba, mula doon sa unit 9 pababa, doon din na nabagsak. Padapa. Sinubukan i-CPR. Kaso lang, walang mga sakyan na patulong ospital. Mapuwi lang at may pang nagmalasakit. Dinala pa sa isang ospital. Malapit doon sa paglabas ng gate 1. At doon dinala sa ospital para i-revive. Yun nga lang, after 40 minutes, tuloy ang nawala. Doon tuloy ang namakanan ang aking ama. Alam niyo, nung malaman ko wala na si Tamparex, lumuhod ako, umiyak, at ang iniyakan ko, hindi yung sakit ng pagkawala. Tanungin niyo ako ng malakas, ano yun? Ang iniyakan ko kay El Shaddai, yan ako na katatagan sa gitna ng kalungkutan. Pinatapat ko. Nakakalungkot. Bagamat may lang, di makapaniwala. Amen? Subalit, at age 69, siya pa na-dead po. Sa isip-isip ko, ang sabi ko, kung sino masigasig na elder disciple, siya pa ang kinuha. Siya pa ang dinedbol ng karamdaman. Amen? Alam niyo, sa kakapasuri ng autopsy, doon pa nalalaman na siya pala na ang kanyang cause of death, myocardial infarction. Panay ang bahagi niya sa mga preachings niya. Ako'y lumanin mula sa sakit sa puso, etc. Amen. Pero, hindi ako naman ng pag-asa. Despite of the loss, God enabled me to continue serving God in this ministry. Amen. At bibigyan ko kayo ng illustration. Ang pagsasalin ng dugo ay maaaring magligtas ng physical na life. Subalit ang dugo ni Kristo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Purihin si Jesus. Letter O blood stands for opens the way to God. Opens the way to God. According to the letter to the Hebrews,
Hebrews chapter 10, verse 19 and 20. Sulat sa mga Hebreo, kabanatang 10, talatang 11 at 20. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makapasok sa dakong kabalan-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing alalaok bagay ang kanyang katawan. Amen. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. According to Ephesians chapter 2, verse 13, Epeso kabanatang 2, talatang 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Amen. Through Christ, we can confidently approach God. Sa pamamagitan ni Kristo, maaari tayong lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala. Amen? Maniwala kayo sa hindi. Dahil kay Kristo Jesus, maaaring lumapit tayo kay El Shaddai ng may pagtitiwala. Amen. 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 Kaya pasensya na po, pero tinitingnan ko ng oras kasi alam ko limitado ang oras. Baka sabihin ng ating minamahal, brother, baka nagpas na. Hallelujah. Another letter of blood stands for overcomes sins. Tinatagumpayan ang kasalanan. Tingnan natin ang aklat ng pahayag. Revelation chapter 1 verse 5. Ano po ang sabi ng pahayag? Aklat ng pahayag. Aklat ng pahayag. Unang kabanata, talatang 5. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay, ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Narinig niyo po? Ulitin ko po. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay, ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Amen. At ano pa ang sabi ng unang sulat ni San Juan? 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung nabubuhay tayo sa liwanag, kung paano siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa. At inilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Now,
Sinisira ng dugo ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan at nagbibigay ng tagumpay. Amen? Sa madaling wika, lahat ng pagkakasala sinisira ng banal na dugo ng Panginoong Hesus nang siya ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng kinopostong amin, sa iyong mga latay at mga sugat, banal mong dugo na umaagos sa krus, dala namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Purihin si Jesus. Dito tayo sa last letter kasi malapit na. Sayang ng ano. Letter D. Of blood stands for declares eternal life. Nagpapahayag ng buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan po natin ang 1 John chapter 5 verses 11 and 12. Sabi dito, at ito ang pagtotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinanananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Ang mga sumasampalataya kay Kristo Jesus ay tumatanggap ng ng buhay na walang hanggan. Now, ano maaari natin i-apply at magiging altar call? Kailangan mo ba ng kapatawaran? Kailangan mo ba ng bagong simula? Lumapit ka kay Jesus at magtiwala sa kanyang nagligtas na dugo. Amen. Amen. Purihin natin si Jesus. Malapit na mag-8:30, kaya tayo na kayo. Dito tayo mag-conclude. Hindi ko na pakakain ng oras ng pagsasalita. May limitasyon pala ito. The blood of Christ gives forgiveness, victory, and hope. Ang dugo ni Kristo ay nagbibigay ng kapatawaran, tagumpay, at walang hanggang pag-asa. At ito ang hamon sa atin ng mensahe ito. Alalahanin ang katawan at dugo ni Kristo Jesus na may pasalamat at mamuhay araw-araw na may tapat na pagsunod. Amen? Taas ang inyong kamay at tayo may manalangin. Wikain po natin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong mga salita. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin ko po ng banal na dugo ang aming pagkatao
mula ulo hanggang talampakan. Sa ngalan ni Jesus, lubos po kami nagpapasalamat sa iyong kapahayagan at iyong mensahe. Sa ngalan ni Jesus ay may katiyakan. Pasok niyo naman at kalitin natin. Idudulog po namin sa iyo ang mga nakalagay sa papel na ito. Bigyan mo, iunat mo mapagpalang pag-iba ng kamay at lubos mo bigyan ng kagalingan si Sister Rita, Sister Lydia, Sister Merna, Sister Penny, Sister Malu at Sister Elvie.
patuloy na sila bigyan ng kagalingan, maging si Brother Jim Boy, na maging masaya, na maging maayos na kalusugan, kasama ang buo sa bayan, at sila yung masenso sa buhay. Maging Sister Marites ang magkaroon ng santa buhay na bahay at magkaroon ng hanap buhay. Ganun din si Sister Elvira, patuloy na po bigyan na anuman ang kahilingan, ipagkalap po sa kanya. Maging ang lahat ng mga tao, mga nakasulat sa kahiling nito, nawa kung sino man ang mga nasa kalagayan ng drug addiction sa ngalan ni Kristo Jesus, inaangkin ko ang sino man nasa drug addiction ay bigyan ng bagong buhay, baguhin ang kanilang pagkatao, at naway magliwanag sa kanila sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo po ang pura paroko ng Our Lady of the Poor, si Reverend Father J.M. Pagpalain mo rin po ang mga nagtaguyod ng gawain mo, nasa coordinator hanggang sa pinamagatang lingkod, kasama ng mga awit manudugtog, maging mga kapataan, sumasayaw at ang lahat ng mga nagsusuporta. Pagpalay mo po ang bawat isa, sundan mo po ng mga matanda, iman ako na banaghan, kapangyarihin na walang tigil na biyang pagpala, at sa aming pansamantalang pagmimahimanay, taglay po namin ang ibang lakas at ibayong sigla na galing sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samad na langin, kaysa na panabitang panalangin ng aming Evangelist si Maria, ang patron dito sa lugar na ito, Our Lady of the Poor, at ng lahat ng mga anghel na magalang sa langit, sa pangalan ng iyong bugtunganak, ang aming Panginoon at pagligtas Panginoon sa Kristo, na nabubuhay na nahari kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasok ng hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ito ang sisigaw niyo. Si Jesus at ang banal na Eucharistia. Pakiulit po ng malakas. Also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke.
have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.